Gustong-gusto ni Haruka ang paglangoy, ngunit hindi niya talaga pinapahalagahan ang mga bagay tulad ng oras. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pakiramdam ng tubig, kung paano ito dumampi sa kanyang balat, kung paano ito tumingin sa kanyang mga mata, kung paano ito nagpakilos sa kanyang puso. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa kanyang nararamdaman. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na yakapin ang tubig, malayang gumalaw sa loob nito, na huwag pansinin ang lahat ng bagay na umiiral. Noon, iniisip ni Haruka na lahat ng iyon ay kalokohan. Minsang sinabi sa kanya ng kanyang lola, isang kahanga-hanga sa 10, isang henyo sa 15, ngunit sa 20, isang regular na tao lamang. Ngayon, naniwala na rin si Haruka. At 3 taon na lang ang natitira, inaabangan na niya ito. Gusto niyang mabilis na lumipas ang oras, para sa wakas ay maging, regular na tao lang siya. Umaga sa bahay ni Haruka maaga ng umagang iyon, dumalaw si Makoto. Gaya ng dati, alam na niya kung nasaan si Haruka, nakababad sa sarili niyang bathtub. Magandang umaga, Haruka-chan. Gaya ng dati, nasa tub si Haruka, suot ang kanyang swimsuit. Nagluto pa siya ng almusal sa ganoong paraan, na nakasuot lang ng apron sa ibabaw ng kanyang swim gear. Ang dahilan, ayaw niyang may tumalsik na mantika sa kanyang swimsuit. Para sa almusal, inihaw na mackerel at toast. Dumating si Makoto dahil hindi sumipot si Haruka para sa opening ceremony kahapon. Magkaklase na naman pala silang dalawa. Nagsimulang magsalita si Makoto tungkol sa mga bagay sa paaralan, ngunit umaasa lang si Haruka na sisikat ang araw sa lalong madaling panahon para makapunta siya sa dalampasigan. Siyempre, alam ni Makoto kung ano ang iniisip ni Haruka. Sa paaralan, madalas ipagkamali ng mga tao na si Haruka ay isang babae dahil sa kanyang pangalan. Nagtawanan pa ang klase ng mali ang pagkabasa ng guro. Nagpakilala ang kanilang homeroom teacher bilang si Amakete Miho. May mga chismis tungkol sa kanya, kung paano siya nagpunta sa Tokyo para sa kolehiyo na puno ng mga pangarap, ngunit sa huli ay nabigo siyang makahanap ng trabaho, at kinailangan pang bumalik. Nang marinig iyon, nasiraan ng loob si Haruka na gusto niyang umuwi. Sa oras ng tanghalian, papalabas na sina Haruka at Makoto nang biglang, sumupot si Nagisa. Ilang taon na ang lumipas mula nang magkita silang lahat, hindi mula nang magsara ang kanilang lumang swimming club. Wala si Nagisa sa klase nila, pero nagsimulang mag-reminisce silang tatlo. Di nagtagal, napagtanto ni Nagisa na hindi na lumangoy si Haruka. Nagulat siya, talagang inaabangan niya ang paglangoy kasama si Haruka noong high school. Hindi na ako bata, sabi niya. Wala tayo sa elementarya. Alam ni Makoto, maaaring hindi lumangoy si Haruka, ngunit mahal pa rin niya ang tubig. Hindi siya mabubuhay kung wala ito. Ibinahagi rin ni Nagisa ang ilang masamang balita, ang lumang gusali ng swimming club sa elementarya ay masisira na. Nais niyang makadalaw silang lahat sa huling pagkakataon. Ayaw ni Haruka, tumanggi siya, kaya binanggit ni Makoto, may pool pa doon. Isang napakalaking pool. Gumawa siya ng trick. Bumalik sa bahay ni Haruka, muli, nag-ihaw ng isda si Haruka. Nagsimula ng magplano ang grupo. Kakayanin kaya nilang tatlo ito. Sabi ni Nagisa dahil wala na si Rin sa Japan, wala na silang choice. Noon, sinabi ni Rin na hindi siya pupunta sa high school kasama nila. Siya ay patungo sa Australia, upang mag-aral sa isang swimming school at manalo ng Olympic gold. Ito na ang huling paglangoy nilang magkasama sa relay meet na iyon. Gusto ni Nagisa na ibigay ni Haruka ang lahat, sa huling pagkakataon. Nangako siyang ipapakita kay Haruka ang isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Ang swimming club ay sira na ngayon. Ang lugar ay sira-sira, kahit na chismis na minumulto. Sinabi ng mga tao na nakakita sila ng mga anino sa paligid. Sinubukan ni Nagisa na magsabog ng asin para sa paglilinis, ngunit itinuro ni Haruka na ito ay asukal. Pumasok sila, tiyak na mayroong isang bagay doon. Bumalik ang mga alaala. Sa locker room, nakita nila ang litrato nilang 4 na nanalo sa relay. Isang trophy lang ang nakuha nila, kaya ibinaon nila ito, parang isang time capsule, upang maghukay ng magkasama bilang matatanda. Habang hinahanap nila ito, biglang may sumulpot, si Rin pala. Sa sandaling lumipat siya, nakilala siya ng lahat. Tinawag itong kapalaran ni Nagisa. Ngunit nginitian siya ni Rin, nakikisama ka pa rin sa mga talunan na ito, Haruka. Wala kang natutunan. Binalik ni Haruka ang parehong tanong. Hinamon siya ni Rin, ayusin natin ito. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba natin ngayon. Sumang-ayon si Haruka. Ngunit walang laman ang pool, walang tubig. Nawalan ng interes si Rin. Inilabas niya ang lumang trapeo. Alam niyang hinahanap nila ito. Hindi ko na kailangan, sabi niya, at itinapon ito sa tabi.
Maliwanag, nagbago na si Rin. Kinabukasan, napagalitan sila dahil sa trespassing. Ang kanilang homeroom teacher ay pumasok upang maayos ang mga bagay-bagay, gumagala sa ilang sobrang komplikadong kwento na parang mula sa Romance of the Three Kingdoms. Nang maglaon, sinuri ni Haruka at Makoto ang mga locker ng paaralan, na umaasang malaman kung talagang bumalik si Rin. Sa halip, nakita nila ang locker ni Go. Naalala ni Makoto na nakita siya sa bubong. Si Go, nakababatang kapatid ni Rin. Maya-maya ay nagpakita siya sa lugar ni Haruka. As usual, nakababad siya sa tub. Kararating lang din ni Nagisa at Makoto. Pagkatapos nun, umupo na sila para makipagkwentuhan kay Go. Tinanong ni Makoto kung bakit niya hinahanap si Haruka. Ipinaliwanag ni Go na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na si Rin. Sinabi niya sa kanila na bumalik si Rin sa Japan noong isang buwan at kasalukuyang nag-aaral sa Seizuka Academy, isang boarding school na kilala sa elite swimming program nito. Kaya pala hindi siya umuwi. Sina Nagisa at Makoto ay sabik na makita ni Haruka si Rin. Muli, binanggit ni Makoto na ang Seizuka ay may napakalaking swimming pool. Sapat na iyon para kumbinsihin si Haruka, umalis sila. Sa Seizuka Academy, pagdating nila, nasa kalagitnaan na ng training ang mga estudyante. Hindi umimik si Haruka. Hinubad niya ang kanyang mga damit, inilantad ang kanyang swimsuit sa ilalim, gaya ng dati. Kaya muli, nag-trespassing sila. Nang gabing iyon, sa sandaling makapasok sila sa pool area, si Haruka ay dumiretso sa tubig, lumipad-lipad na parang dolphin. Hindi nakatiis si Nagisa at sumunod sa kanya. Nag-alinlangan si Makoto, ngunit hinila rin siya ni Nagisa. Sa sandaling tumama sila sa tubig, para silang pinalaya. Biglang lumabas si Rin sa kanyang karaniwang cool, matinding vibe. Hiniling niya na umalis sila kaagad. Inangat ni Haruka ang kanyang freestyle swimming, sabing gusto niyang maramdaman muli ang ipinakita sa kanya ni Rin noon, isang bagay na hindi niya masyadong maalala ngayon. Sumang-ayon si Rin, ngunit nagbabala, hindi na ito magiging katulad ng dati. Kaya, isa pang karera ang itinakda. Sa pagkakataong ito, may tubig ang pool. Si Makoto ang starter, 100 metrong freestyle. Sa bilang ko, 3, 2, 1, go. Inilunsad ni Rin ang block na may napakabilis na pagsabog. Ngunit ang anyo ni Haruka ay kasing bilis, kung hindi man mas mabilis. Pagkatapos ng karera, maya-maya, nag-text si Go sa kanyang kapatid na nagtatanong kung nakita niya si Haruka at ang iba pa. Si Rin, nabigo dahil hindi niya matalo si Haruka, ay halatang inis. Si Haruka, umuwi, nakababad sa kanyang bathtub, na parang walang nangyari. Kinabukasan, muli, pinagalitan ang tatlo dahil sa paglabag at pagpasok. Dumating ang kanilang homeroom teacher para iligtas sila. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kakaibang kwento ay tungkol sa puno ng starfruit at ang gininto ang pagbabayad, isang kakaibang talinghaga na walang malinaw na punto. Pagbalik sa paaralan, maagang umalis si Haruka. Sina Nagisa at Makoto ay muling nakasalubong ni Go, at nag-usap sila. Naalala ni Nagisa kung gaano kakaiba itong makitang muli si Rin pagkatapos ng 4 na taon. Sinabi ni Go na hindi niya makontak ang kanyang kapatid, walang mga text, walang tawag. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari noong nasa Australia siya. Biglang nagkaroon ng ideya si Nagisa, magsimula tayo ng sarili nating swimming club. Sa ganoong paraan, makikita natin muli si Rin, at hamunin siya. Nakapagtataka, hindi tumutol si Haruka. Kung gusto ko, gagawin ko, kaswal niyang sabi. Sinubukan ni Go na kumilos ng hindi interesado, na nagsasabing ayaw niyang makakita ng mga lalaking walang damit, ngunit agad na namula at kinilig kay Haruka. Tumawa si Nagisa at muling ipinakilala siya, ito ang nakababatang kapatid na babae ni Rin. Sa wakas ay naalala ni Haruka, si Go. Humingi siya ng tawad sa inasal ni Rin, ngunit hindi ito pinansin ni Haruka. Umalis na lang siya para magluto ng pagkain. Nakita ni Go ang lumang trepeo at ang larawan nilang 4 mula noon. Habang patuloy silang nag-uusap, binanggit ni Go na bumalik si Rin sa Japan bawat taon para sa bagong taon, ngunit hindi kailanman nakipag-ugnayan sa sino man sa kanila. Sumang-ayon ang lahat, seryoso si Rin. Pagbuo ng swim club, matagumpay na naisumite ni Nagisa ang mga papeles upang mabuo ang swim club. Sa ngayon, 3 lang ang miyembro, si Makoto, club president, si Haruka, vice president, si Nagisa, treasurer. Kailangan pa nila ng faculty advisor. Naisip ni Nagisa na magiging perpekto ang kanilang homeroom teacher. Nang tanungin nila siya, nag-atubili siya, nagturo siya ng klasikal na panitikan at hindi niya naisip na angkop siya para sa sports.
Ngunit nalaman ni Nagisa na ang dati niyang trabaho ay may kaugnayan sa mga swimsuit, posibleng disenyo o tingian. Nakiusap silang dalawa sa kanya na ipaliwanag ng detalyado ang iba't ibang function ng mga swimsuit. Sa huli, pumayag siya. Samantala, sa Seinzuka, hinanap ni Go ang kanyang kapatid, pero wala siya sa kwarto niya. Kaya pumunta siya sa swimming club ng Seinzuka. Napapaligiran ng mga lalaking walang sando, na-overwhelm na naman siya. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Rin, sinabi ng mga miyembro, hindi siya nakalista bilang bahagi ng club. Bumalik kay Rin, bumalik na si Rin sa dati nilang paaralan, tahimik na nakatingin sa naka-frame na larawan nilang apat. Bumalik sa paaralan ni Haruka, inaprubahan ng paaralan ang club, pero may isang kondisyon, kailangan nila ng 4 na miyembro. Kaya nagsimula ang pagsasaayos. Matagal nang hindi nagagamit ang pool, ang gulo. Nilinis nila ito, muling pininturahan ang lahat, at gumawa ng mga poster para mag-recruit ng mga bagong miyembro. Sa kalaunan, ang lugar ay walang batik. Bumisita si Go at humanga siya sa pagbabago. Susunod, paghahanap ng pang-4 na miyembro. Sinubukan ni Nagisa ang lahat para kumbansihin ang mga tao, ngunit walang interesado. Nagtaka si Go kung bakit hindi sinubukan ni Makoto na bumuo ng club sa kanilang unang taon. Ipinaliwanag ni Makoto, ayaw ni Haruka. Sumali nga siya sa club noong middle school, ngunit sa pagtatapos ng unang taon, huminto siya. Nagkataon, iyon din noong nagsara ang club. Pagkatapos noon, tumigil si Haruka sa pakikipagkompetensya. Iniisip ni Go kung ganoon din ba ang nangyari kay Rin. Inihayag niya na sa kabila ng paglipat sa Seinzuka, hindi sumali si Rin sa swim club. Baka nawalan siya ng ganang lumangoy pagkatapos ng pagkatalo na iyon. Ngunit ang totoo ay, sa laban na iyon, sina Haruka at Rin ay nagbigay todo hanggang sa huling yugto. Nanalo lang si Rin dahil sa mas malakas na final kick. Nagulat si Go nang malaman niya ang katotohanan. Tinanggap ni Haruka ang pagkatalo noong gabing iyon. Binabati ng lahat si Rin, ngunit agad itong nag-react ng inis. Nahuli na sila. Iniisip ni Makoto na bumalik na si Haruka sa dati, walang pakialam sa panalo, pagkatalo, o oras. Iniisip ni Go kung ganoon din ang kanyang kapatid at humiling na sumali sa club. Naniniwala siyang ang mga dati niyang kasamahan lang ang makakapagpabago sa kanya at ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang maging manager ng koponan. Tuwang-tuwa si Nagisa sa narinig. Bumisita si Makoto sa kanyang lumang swimming club sa elementarya, at nalaman na sinisira ito. Doon, nakilala niya ang isang lalaking naalala niya, si Coach Sasabe mula pagkabata. Nang magpakilala si Makoto, nakilala siya ng coach. Nagtatrabaho na ngayon si Sasabe bilang delivery guy. Parehong dumating upang makita ang club sa huling pagkakataon. Binanggit ni Makoto na pumapasok siya ngayon sa parehong paaralan kung saan sina Haruka at Nagisa, habang si Rin ay nasa ibang paaralan. Naalala ni Sasabe na nakita niya si Rin minsan, na medyo nadismaya. Alam na ni Haruka ang tungkol dito. Noong taglamig ng kanilang unang taon sa middle school nang magsara ang club, nagpakita si Rin at Haruka at nagkarera, madaling nanalo si Haruka, at nadurog si Rin. Napagtanto ni Makoto na ito ang dahilan kung bakit tumigil si Haruka sa pakikipagkompetensya, naramdaman niyang nasaktan niya si Rin. Sinubukan ni Makoto na tawagan si Rin ngunit walang sumagot, kaya nag-iwan siya ng voicemail, na nagsasabing nagsimula na sila ng bagong swim club at gusto nilang sumali si Rin para makalangoy silang muli. Pumayag si Rin na sumama, hindi para lumangoy kasama nila, kundi para talunin sila. Ipinagdiriwang ng koponan ang pagkakatatag ng kanilang swimming club. Si Haruka, na nahuhumaling sa tubig, ay tumalon sa isang nagyayelong pool noong Abril, sinipon kinabukasan. Ibinunyag ni Go na sumali si Rin sa swim club ng kanyang paaralan, ibig sabihin ay malamang na makikipagkompetensya sila sa kanya. Kakailanganin nila ang pang-4 na miyembro para lumahok sa mga relay. Nagpupumilit si Nagisa na maghanap ng ibang miyembro. Sa tren, nakita niya si Ryugazaki ngunit tinanggihan kaagad. Nakita na ni Ryugazaki ang mga flyer at, nang nakatuon sa track team, matatag na tumanggi. Ginagamit pa niya ang huling bahagi ng biyahe sa tren bilang pagsasanay sa pagtakbo. Pangarap pa rin ni Haruka na lumangoy. Nakahanap si Go ng panloob na pool para sa koponan, ngunit nag-aalala si Haruka tungkol sa gastos. Sinabi ni Go na magmumula ito sa budget ng club, ngunit ang paggamit sa pasilidad na iyon ay mahal, at ang paaralan ay may limitadong pondo. Sabi ni Coach Amakata, kailangan mong magtrabaho para kumita. Walang trabaho, walang reward. Ang club ay dapat naganap na mabuo upang makakuha ng opisyal na pag-aproba. Umalis si Haruka para kumilos. Sinusubukan nilang mag-recruit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga keychain, hindi matagumpay.
Sinubukan muli ni Nagisa na makipag-usap kay Ryugazaki, ngunit tumanggi siya, sinabing mayroon siyang pagsasanay. Dinala ni Nagisa sina Haruka at Makoto sa track team para ipakita sa kanila, ang nakatalagang miyembro, si Ryugazaki. Muling nahihiya si Go sa mga lalaking walang sando. Pinapanood nila ang anyo ni Ryugazaki, nagkalkula siya at nag-execute ng may nakakagulat na katumpakan, na ikinatulala ng lahat. Nang maglaon, sinubukan muli ni Nagisa na kunin siya. Mas gusto ni Ryugazaki ang mga sports na nagpapakita ng ebolusyon ng tao sa lupa, bakit ang water sports? Nagdadalamati si Nagisa sa kanyang mga kaibigan kung paano hindi siya makumbinsi. Nagpasya silang humingi ng tulong sa kanilang homeroom teacher, na nagpaplanong ipatupad ang mga panuntunan sa swimwear sa club. Ngunit narinig niya at nabigla. Ibinahagi ni Makoto ang sinabi ni Coach Sasabe. Walang pakialam si Haruka, si Rin ay lumalangoy na naman, at sapat na iyon. Samantala, si Ryugazaki ay napagalitan matapos mabigo sa pagtalon. Pinuna ng kanyang coach ang kanyang estilo ng pagsusuri, na sinasabing pinipigilan siya nito at tinatakot ang iba. Inanunsyo ni Go ang magandang balita, nag-schedule sila ng magkasanib na pagsasanay sa Seizuka Academy. Pumayag lang ang presidente doon dahil sa kanya, pero may kondisyon, dapat may 4 na miyembro ang team. Hindi gustong sayangin ni Nagisa ang hard-win favor ni Go. Kinabukasan, hinanap ni Nagisa si Ryugazaki at hiniling na tumakbo kasama niya. Habang tumatakbo sila, naalala ni Nagisa ang sarili niyang nakaraan at nakipag-chat sa kanya. Nagtataka si Ryugazaki kung bakit kailangang siya iyon. Sinabi sa kanya ni Nagisa na siya ay hindi kapanipaniwalang gwapo, talento, at perpekto para sa paglangoy. Sinabi ni Ryugazaki na ang paglangoy ay nakakatakot sa kanya. Sabi ni Nagisa, maganda si Haruka kapag lumalangoy. Sa kalaunan, lumapit si Ryugazaki kay Haruka, pumayag siyang sumali bilang kapalit, ngunit may isang kondisyon, hindi siya maglalangoy. Pumunta ang team sa pool ng Seizuka. Si Go, gaya ng dati, ay tinitingnan ang mga gwapong manlalangoy ngunit nabigo nang wala si Rin sa tabi. Nakita ni Rin ang koponan ni Haruka at itinaboy sila bilang hindi karapat-dapat na karibal. Magsasanay ang koponan kasama ang mga unang taon ng Seizuka. Sinabihan si Ryugazaki na magpalit. Si Notori ang naatasang magpahiram sa kanya ng swimsuit. Nagpalit siya. Susunod, si Makoto. Nanunood si Rin mula sa itaas. Matapos ni Makoto ang kanyang lap, si Nagisa na, at sa wakas ay kay Ryugazaki. Kahit ayaw niya, tanggap niya na oras na niya. Pinaalalahanan siya ni Haruka na huwag maliitin ang tubig. Sinimulan ni Ryugazaki na kalkulahin ang kanyang diskarte, pagkatapos ay sinubukan niyang sumisid sa tubig, ngunit hindi pareho ang teorya at kasanayan. Hindi man lang siya umabot sa ibabaw. Mabilis na sumugod sina Haruka at Nagisa para tumulong. Ngayon lang napagtanto ng lahat, hindi marunong lumangoy si Ryugazaki. Hindi niya ito sinabi dahil naisip niya na ang pag-amin ay makakasira sa kanyang cool na imahe. Ngayon ay si Haruka na. Nakatuon ang lahat sa kanya habang naghahanda siya, at nang magsimula siya, natigilan si Ryugazaki. Gaya nga ng sinabi ni Nagisa minsan, ang ganda ng paglangoy niya. Iniisip ni Ryugazaki kung kaya niyang lumangoy ng ganoon. Bumalik siya sa pagsasanay, nagpa siya sa oras na ito na ihinto ang labis na pag-iisip. Ngunit ang resulta ay kabiguan pa rin. Sa kalaunan, lumapit siya sa grupo at ipinagtapat na gusto niyang lumangoy tulad ni Haruka. Opisyal niyang hinihiling na sumali sa koponan. Tanggap ni Haruka. Sinabi ni Ryugazaki na dapat managot si Nagisa, siya ang unang nag-drag sa kanya dito. Ngayon, opisyal ng aktibo ang club na may 4 na miyembro. Ang panahon ay uminit, at ang pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Bago matapos magpaliwanag si Go, sumisid na si Haruka sa tubig. Sinimulan ni Makoto na tulungan si Ryugazaki na maunawaan ang higit pa tungkol sa paglangoy. Sumama din si Nagisa. Gusto nilang matutunan niya ang lahat ng stroke. Natagpuan ni Go ang isang lumang journal sa pagsasanay sa bahay, sa palagay niya ay pagmamay-ari ito ng kanyang kapatid na si Rin. Sinimulan ni Ryugazaki ang kanyang pangunahing pagsasanay. Gaya ng dati, siya ay nagteteorya at sinusuri ang lahat. Si Haruka ay curious sa notebook ni Rin. Nagpatuloy sila sa practice. Maingat na nagpainit si Ryugazaki, ang kanyang layunin ay kaligtasan at hindi na muling lumubog. Ang iba ay nanonood habang siya ay gumagawa ng isa pang mataas na paglukso, ngunit humaharap sa tubig at hindi pa rin marunong lumangoy. Kaya, opisyal na nagsisimula ang pagsasanay. Unang aralin, lumulutang. Ngunit kapag sinubukan niyang panatilihing tuwid ang kanyang mga paa, muli siyang lumulubog. Tinanong ni Go si Haruka kung bakit mahilig siyang lumangoy.
Sinabi niya na minsang pinangarap ni Rin na maging isang Olympic swimmer, kaya naman nagpunta siya sa Australia. Naniniwala si Haruka na ang mga pangarap ay panaginip lamang. Ngunit iniisip ni Go na baka naniniwala si Rin na ang pagkatalo kay Haruka ang susi sa pagkamit ng kanyang pangarap. Samantala, si Rin ay nagsasanay ng husto. Bumalik sa kanilang silid, ibinalita ni Natori kung gaano kahanga-hanga ang paglangoy ni Haruka noong huling pagkakataon. Agad na nag-react si Rin, pakiramdam niya ay hindi pa nagsikap ng husto ang kanilang bagong club. Alam niyang walang kabuluhan ang kanyang naunang tagumpay. Dahil opisyal na ang club ngayon, kailangan din nila ng mga uniforme. Nagsisimula ang koponan sa pagdidisenyo ng isang imahe para sa Iwatobi. Si Haruka ay nag-sketch ng isang team mascot, ngunit gusto ni Go na i-scrap ito. Nagmumungkahi siya ng bagong plano sa pagsasanay. Dahil hindi marunong lumangoy si Ryugazaki, mayroon siyang isang linggo para matuto bago ang regionals. Ang schedule ay malinaw na inilatag, 7 araw upang matuto ng sunod-sunod. Magsisimula na ang countdown. Nagpatuloy sila sa pagsasanay. Iniisip ni Nagisa na umuunlad siya, hanggang sa lumubog muli si Ryugazaki. 6 na araw na lang. Ngayon ay pagkakataon na ni Makoto na magturo, ngunit ito ay katulad ng dati, nagsisimula ng maayos, pagkatapos ay nabigo. Nais ni Nagisa na turuan siya ni Haruka. Humingi ng payo si Go sa kanilang homeroom teacher. Siya ay nag-iisip ng mahaba at mahirap, at ganoon na lamang, ito ay ika-5 araw na. Bumuhos ang ulan. Nagsagawa sila ng pagpupulong para malaman kung bakit hindi marunong lumangoy si Ryugazaki. Lahat ay nagtatapon ng mga ideya. Biglang napagtanto ni Ryugazaki, dahil tinuturuan siya ng mga amateur. Sa tamang coach, baka magtagumpay siya. Kaya binisita ng team si Coach Sasabe, pero tumanggi siya, masyado siyang abala. 4 na araw na lang ang natitira. Nalaman ni Ryugazaki ang isa pang dahilan, ang swimsuit. Sa tingin niya ay hindi ito tumutugma sa kanyang imahe. Sumang-ayon si Makoto, dapat silang kumuha sa kanya ng bago. Sa 3 araw, sabay silang namimili. Ang homeroom teacher ay tumangging sumali, gumagawa ng mga dahilan tungkol sa pagiging masyadong abala. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga pag-ikot ng pagsubok sa mga bagay-bagay, 77 beses sa 49 na pagpipilian, at pagsunod sa kanyang motto na, kung natatakot ka, umuwi ka. Sa wakas ay pumili si Ryugazaki ng kulay rainbow na swim trunks, naka-bold at naka-istilong. Si Haruka, gaya ng inaasahan, ay bumibili ng parehong estilo gaya ng dati, totoo sa kanyang sarili. Pumili rin sina Nagisa at Makoto para sa kanilang sarili. Iniisip ni Go na lahat sila ay kamangha-mangha. Matapos makita ang napakaraming mga batang lalaki na kalahating hubad, siya ay napagod at umalis upang bumili ng inumin. Doon, naabutan niya si Miko Shiba. Sinabi niya na ang kanyang koponan ay namimili rin ng mga swimsuit. Samantala, tumakbo si Haruka kay Rin. Hiniling ni Rin na magsalita ng pribado. Hindi alam ni Rin kung ano ang ginagawa ni Haruka sa nakalipas na 3 taon, ngunit ang sabi niya, sa iyong kasalukuyang estado, hinding-hindi mo ako matatalo. Sumagot si Haruka, ang panalo ay isang panalo, ano pa ang gusto mo? Sinabi ni Rin na gusto niya ng totoong karera. Kung wala ito, hindi siya maaaring sumulong. Inulit ni Haruka, gusto ko lang ng swimming freestyle. Napapikit si Rin, sumisigaw, hindi na kita mahal, hindi na ako lumalangoy para sa iyo. Hiniling ni Haruka kay Rin na mangako, kahit na matalo siya, hindi siya dapat huminto sa paglangoy. Huwag umiyak sa pagkawala. Nangako si Rin na ipakita kay Haruka ang pagkakaiba nila. Magkita tayo sa tournament. Si Go, na nag-eavesdrop sa lahat, ay nahuli ngunit iginiit, walang nangyari. 2 araw na lang ang natitira. Handa na ang lahat para kay Ryugazaki. Naniniwala ang koponan na magagawa niya ito. Ang kanyang pagsisad sa oras na ito ay perpekto, ngunit siya ay nagtatapos sa ilalim ng tubig na parang isang submarino. Nagpasya si Haruka na siya mismo ang magtuturo kay Ryugazaki, ngunit ang freestyle lang. Magsisimula kaagad ang aralin. Pagkatapos ng ilang oras, natapos na ni Haruka ang pagtuturo ng lahat ng kanyang makakaya. Sinusubukan ito ni Ryugazaki, ngunit 0 pa rin ang resulta. Naalala nila ang quote ni Edison, ang henyo ay 1% na inspirasyon at 99% na pawis. Ngunit kung wala ang 1% na iyon, ang lahat ng pagsisikap ay maaaring walang kabuluhan. Nakakasira ng loob. Si Ryugazaki ay nakakaramdam na durog. Sinabihan siya ni Haruka na huwag nang isipin ang tungkol sa paglangoy. Gawin mo ang gusto mo, sumisid ka sa puso mo.
Ngunit ang talinghaga ay masyadong malabo, at wala talagang nakakakuha nito. Si Ryugazaki ay ganap na nasiraan ng loob. Sinabi ni Haruka na hindi rin siya malaya. Umupo sila at patuloy na nag-uusap habang nanonood ng mga paro-paro. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makitang may gumagawa ng butterfly stroke. Pero hindi si Haruka, si Ryugazaki. Isa itong stroke na kaya niyang lumangoy sa ilalim ng tubig. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit, ito ay gumagana lamang. Maaaring dahil nakaupo siya at nanood ng mga paro-paro na lumilipad kahapon. Patuloy na gumagawa si Go ng tuloy-tuloy na mga plano sa pagsasanay, sa paniniwalang nakakatulong ang pressure sa mga tao na umunlad. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang bagay na nakakagulat, handa na ang mga bagong uniforme ng koponan. Susunod, nagbigay si Makoto ng buod ng partisipasyon ng koponan, sasabak siya sa 100 metro at 200 metro na backstroke. Pinili ni Nagisa ang 100 metro at 200 metro na breaststroke. Si Haruka, syempre, nananatili sa kanyang panghabang buhay na pag-ibig, ang freestyle. At si Ryugazaki, natural, ay maglalangoy ng butterfly. Dahil matagal na mula noong huli silang sumabak, isyo ang physical endurance ng lahat. Iminungkahi ni Makoto na dapat silang magsimula sa mas maikling distansya. Pagkatapos ay dumating ang paksa ng relay, kahit na walang gustong mag-isip tungkol dito. Ang nahanap ni Go ay isang health training camp sa isang desyerto na isla, isang tradisyon noong nakalipas na mga dekada noong mayroon pa ring swimming club ang Iwatobi. Nais ni Go na muling likhain iyon sa diwa ng maalamat na koponan, kung saan sila nagkampo sa isang desyerto na isla at lumangoy mula sa isang isla patungo sa isa pa. Isa raw itong mabisang paraan para bumuo ng tibay. Hinimok ni Go ang lahat na magsanay tulad ng maalamat na koponang iyon, kahit na ika-6 lang sila sa isang amateur tournament. Gayunpaman, sumang-ayon ang lahat sa ideya. Kaya, nag-apply sila para sa funding, ngunit syempre, hindi ito naaprubahan. Iminungkahi ni Nagisa na maaari nilang punduhan ito, ngunit pagkatapos na gumastos sa mga personal na gamit at uniforme, ang kanilang pananalapi ay mahigpit, kaya ang plano ay tila babagsak ito. Naniniwala si Makoto na maaari pa rin itong gumana, kailangan lang nila ng paraan na hindi nangangailangan ng pera. Pag-uwi, inipon niya ang mga gamit sa camping ng kanyang pamilya, dahil karaniwang nagkakamp ang kanyang pamilya tuwing tag-araw at mayroon ng lahat ng kailangan. Ang sumunod na problema ay ang pamasahe sa bangka, ngunit naalala ni Makoto ang isang tao na mayroon nito, si Mr. Sasabe. Sa katunayan, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang bangkang pangisda. Pagkatapos ng ilang pagmamakaawa at pagluhod, pumayag si Mr. Sasabe na tumulong. Natuwa ang koponan. Kinabukasan, umalis na silang lahat. Dumating ang homeroom teacher na may nakasisilaw na damit, at tumanggap si Mr. Sasabe ng regalo bilang kapalit ng pagtulong. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang guro sa isang lugar. At ayon, umalis na silang lahat. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isla. Umalis si Mr. Sasabe, na nangangakong babalik kapag natapos na ang kampo. Niregaluhan din niya ang koponan ng isang kahon ng pizza bago bumalik. Si Haruka, natural, ay nagdala ng kanyang paboritong mackerel upang kainin. May natuklasan si Ryugazaki at hiniling sa lahat na puntahan. Sa kanilang pagtataka, naroon din pala ang Senzoka Academy. Naghinala ang lahat na maaaring sinabi ni Go sa kanyang kapatid, ngunit itinanggi niya ito. Gusto ni Nagisa na mag-hi, ngunit tumanggi si Haruka dahil sa kanyang pangako na makikipagkita kay Rin sa district tournament. Pagkatapos ay itinayo ang kampo. Si Go at ang homeroom teacher ay nanatili sa isang lodge, na nabook na nila noon pa man. Nagsimula ang pagsasanay, 1 kilometro ang pagitan ng mga isla, kaya bawat round ay binubuo ng 4 na kilometro ng swimming at 1 kilometro ng pagtakbo. Ang layunin ng unang araw ay 3 round. Ang koponan ay nagsimulang lumangoy ng magkasama. Dahil baguhan si Ryugazaki, gumamit siya ng float. Si Go at ang homeroom teacher ay nag-observe at kumuha ng litrato. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, ang unang araw ay isang tagumpay. Pagod na pagod si Ryugazaki, hindi niya inaasahan na magiging ganoon katagal ang paglangoy. Gayunpaman, naniniwala ang lahat sa isang magandang kinabukasan sa hinaharap. Kinilala ni Go kung gaano kahirap nagtrabaho ang koponan ngunit nabanggit na nakompleto lamang nila ang kalahati ng layunin. Nangako si Ryugazaki na hahabol sa iba kinabukasan. Sinubukan nilang magluto ng hapunan, ngunit nakalimutan ng guro na magdala ng mga pampalasa. Lumabas si Go para bumili at naabutan ang kanyang kapatid na si Rin at Natori. Nag-usap ng taos puso ang magkapatid. Napagtanto na ni Rin na naroon ang grupo ni Haruka.
Ipinaliwanag ni Go na ito ay nagkataon lamang. Nagulat si Rin nang marinig na lumalangoy sila sa karagatan at tinanong kung okay lang si Makoto, saka mabilis na iniba ang usapan. Masaya si Go na may malasakit pa rin ang kanyang kapatid sa lahat. Muling pinatunayan ni Rin ang kanyang pagnanais na talunin si Haruka at dinala ang kanyang kapatid na babae pabalik sa lodge. Samantala, naghanda si Haruka at nagisa ng 2 mackerel dish, ngunit hindi humanga ang homeroom teacher at si Go. Si Ryugazaki ay nakatutok pa rin sa pagsasanay. Hinikayat siya ni Makoto na mag-relax, dapat nilang ituring ito bilang isang masayang paglalakbay sa camping. Ang paglangoy na magkasama ay ang tunay na kagalakan. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog ang lahat sa kani-kanilang mga tent. Si Ryugazaki, gayunpaman, ay nagising at nagpas siyang magsanay. Namangha siya sa napakagandang mabituing kalangitan. Ngunit biglang lumakas ang hangin at natangay ang kanyang float. Nauwi siya sa paghihirap mag-isa sa karagatan. Nagising si Makoto at napansin niyang nawawala si Ryugazaki. Bumubuhos ang ulan sa labas, at sa kabutihang palad, nakita niya si Ryugazaki sa tubig, at agad na pumasok para iligtas siya. Narinig ni Haruka ang boses ni Makoto, at sila ni Nagisa ay nagmamadaling lumabas. Nang makita nila ang bakanteng tent, napagtanto nilang may mali. Tumingin si Haruka sa karagatan, at nakita ito, sinusubukang lumangoy ni Makoto patungo kay Ryugazaki. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay nagpabalik ng mga alaala para kay Makoto. Agad namang lumapit si Haruka para tumulong. Sinabihan si Nagisa na tawagan ang homeroom teacher, ngunit ayaw niyang iwan si Haruka na mag-isa. Nagawa ni Haruka na suportahan si Makoto, ngunit nang malapit nang marating ni Nagisa si Ryugazaki, isang malaking alon ang bumagsak sa kanila. Ilang sandali pa, dinala ni Haruka ang walang malay na si Makoto pabalik sa pampang. Sina Ryugazaki at Nagisa, gayunpaman, ay natangay at nawala. Mahina ang paghinga ni Makoto. Magsasagawa na sana si Haruka ng CPR buti na lang, nagkamalay si Makoto, na halos iniiwasang mawala ang kanyang unang halik. Ang dalawa sa kanila ay naanod sa Tsukishima Island, na nasa tapat ng kanilang orihinal na campsite. Lubhang nag-aalala pa rin si Makoto kay Ryugazaki, ngunit tiniyak ni Haruka sa kanya na nailigtas siya ni Nagisa at ligtas din sila. Labis na nakonsensya si Ryugazaki sa paglalagay ng lahat sa panganib. Pinalis ito ni Nagisa, siguradong magiging okay sila. Sinabi ni Ryugazaki na nang dumating si Makoto upang iligtas siya, tila ibang-iba siyang tao. Samantala, tahimik na nag-uusap sina Haruka at Makoto. Inihayag ni Haruka na alam niyang takot pa rin si Makoto sa karagatan. Sa katunayan, nang makita ni Makoto si Ryugazaki na nalulunod, ang kanyang katawan ay nagyelo. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagmamadaling bumalik. Humingi siya ng paumanhin para sa lahat, para sa pagmumungkahi ng camping, para sa pagsisimula ng club, lahat dahil ang mga ito ay kanyang mga ideya. Ngunit higit sa lahat, talagang gustong lumangoy ni Makoto kasama si Haruka. Sina Ryugazaki at Nagisa ay nakarating sa isla kung saan naroon sina Haruka at Makoto. Humingi ng paumanhin si Makoto dahil hindi niya nailigtas si Ryugazaki, ngunit iginiit ni Ryugazaki na sa halip ay siya ang may kasalanan. Tinanong ni Haruka kung bakit magsuswimming si Ryugazaki sa gabi. Tama ang hula ni Nagisa, ginawa niya ito para makahabol sa iba pang team. Sa huli, ligtas ang lahat. Nakakita sila ng abandonadong parola sa malapit at nagpasya silang sumilong sa ulan. Sa loob, nag-explore sila at natagpuan ang kusina. Kinakabahan, binuksan ni Ryugazaki ang refrigerator, ngunit wala itong laman. Sa kalaunan ay natuklasan nila ang ilang lata ng mackerel. Niluto ito ni Haruka na may kasamang pinya. Hindi pa expired ang tubig kaya pinakuluan nila para maiinom. Ito ay hindi gaanong, ngunit sila ay nagpapasalamat sa pagkakaroon ng pagkain. Sa labas, bumuhos pa rin ang ulan. Iminungkahi ni Nagisa ang isang laro, pagkukwento ng mga nakakahiyang kwento. Nauna si Ryugazaki, noong bata pa siya, minsan nakalimutan niya ang kanyang underwear sa pampublikong paliguan, at pinagtawanan siya ng lahat sa klase. Sumunod naman si Haruka, na may temang pag-ibig. Nagkwento siya tungkol sa isang pagkakataon na nag-hiking siya noong bata pa siya at nakatagpo siya ng isang bagay na hindi malilimutan, isang talon. Sinundan ni Nagisa ang paggawa ng impresyon ng Iwatobi penguin. Natawa ito kay Makoto. Pagkatapos ay tinanong ni Ryugazaki si Makoto kung bakit tila kakaiba siya noong iniligtas siya. Sinubukan siyang pigilan ni Haruka sa pagtatanong, ngunit nagpa siya si Makoto na magsalita. Inamin niya, natakot siya. Takot sa dagat. Noong bata pa, binisita ni Makoto ang daungan, kung saan nakipagkaibigan siya sa isang matandang mangingisda. Noong summer festival, walang pera si Makoto para manghuli ng isda sa isang stall,
ngunit binigyan siya ng matanda ng 2 goldfish. Noong tag-araw na iyon, isang malaking bagyo ang tumama. Lumubog ang bangka ng matanda, at maraming tao ang namatay. Nalaman ni Makoto na nangyari ang pagkawasak ng barko 3 kilometro mula sa isla. Pagkatapos noon, araw-araw siyang lumangoy sa lugar na iyon, hindi para magluksa, kundi dahil sa takot. Sa kalaunan ay namatay din ang goldfish. Noon pa man, takot na siya sa dagat, parang may nakatago sa ilalim nito. Nagulat si Ryugazaki na isinapanganib pa ni Makoto ang lahat para iligtas siya. Tinanong ni Nagisa kung bakit, kung natakot siya, sumali pa rin siya sa camping ng pagsasanay. Simpleng sagot ni Makoto, gusto niyang lumangoy kasama ang lahat. Kapag magkasama silang apat na lumangoy, naniniwala siyang maaari silang pumunta kahit saan. Maya-maya, tumigil ang ulan. Muling lumiwanag ang langit na may kumot ng mga bituin. Nakahiga silang apat at sabay na humanga sa kalangitan sa gabi. Kinaumagahan, binalak nilang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nalaman ng guro o ni Go ang nangyari. Nagboluntaryo si Makoto na lumangoy sa unahan at ipaalam sa kanila upang maihatid nila ang bangka. Nagulat ang lahat ngunit pagkatapos ay nagpa siya na lumangoy pabalik ng sama-sama. Nagjo-jogging si Rin sa dalampasigan nang makita niyang magkatabi silang apat na lumalangoy. Si Go at ang guro ay walang ideya kung ano ang kanilang pinagdaanan, dahil ang buong grupo ay nakatulog kaagad pagkatapos bumalik. Pagkatapos ng pagsasanay sa isla, malinaw na napabuti ang koponan. Gayunpaman, iginiit ni Go na kailangan nilang maghangad ng mas mataas pa, kailangan nila ng coach. Sa isang coach, magiging perpekto ang paghahanda para sa paligsahan. Sinabi ni Haruka na hindi niya kailangan. Samantala, nagising si Rin mula sa isang bangungot, halatang nanginginig. Nagprint si Go ng mga larawan mula sa kanilang training camp. Nagulat ang team kung gaano karaming di malilimutang sandali ang nakunan, kasama ang mga larawan ng Seizuka team. Nakatipon din si Go ng maraming intel sa mga kalabang koponan at sa kanilang mga miyembro. Hinulaan ni Haruka na si Rin ang kanyang kalaban sa 100 metrong freestyle. Hindi maintindihan ni Notori kung bakit pumasok lang si Rin sa 100 metrong freestyle. Dahil sa kanyang husay, madali siyang makakalaban sa ibang mga kaganapan. Ngunit ayaw ni Rin na maintindihan siya ng iba. Nagtapat si Ryugazaki kina Makoto at Nagisa, gusto niyang subukang lumangoy sa relay. Nagrente siya ng Olympic video at na-inspire sa kung paano nagkaisa ang apat na manlalangoy na may ganap na magkakaibang estilo sa karera ng maganda, lalo na ang huling butterfly stroke na nagdala sa kanila sa tagumpay. Kalaunan ay ibinahagi ni Rin kay Notori ang isang kwento tungkol sa kanyang ama. Dati siyang nangungunang manlalangoy mula sa Iwatobi, na nanalo ng hindi mabilang na mga trofeo at medalya. Pangarap niyang makipagkompetensya sa Olympics, ngunit sa huli, hindi natupad ang pangarap na iyon. Pagkatapos magpakasal at magkaanak, naging mangingisda ang ama ni Rin. Ngunit kalaunan ay pumanaw siya, nadala ng mismong bagyo ng tag-init noong taong iyon. Ngayon, gusto ni Rin na ipagpatuloy at matupad ang pangarap ng kanyang ama. Ngunit una, kung gusto niyang sumulong, kailangan niyang talunin ang isang tao, at ang taong iyon ay si Haruka. Si Haruka, isang natural na likas na matalinong manlalangoy, ay palaging nag-uusap tungkol sa kanyang pagmamahal sa tubig at kung ano ang kanyang nararamdaman sa tubig. Wala siyang pakialam sa pagtatakda ng mga record o pagkapanalo, ngunit hindi pa siya nalampasan ni Rin. Kaya't kahit na ano, determinado si Rin na talunin siya. Dumating na rin ang mahalagang araw. Bumisita si Rin sa libingan ng kanyang ama, hinihiling sa kanya na bantayan ang kanyang karera, at nangakong mananalo. Dumating ang buong team ni Haruka sa preliminary swim meet. Maraming malalakas na katunggali ang lumalahok sa paligsahan na ito. Electric ang atmosphere sa pool area. Ang sesyon sa umaga ay nagsisimula sa kategoryang freestyle. Si Haruka ay nasa ika-4 na heat, nagkataon, siya ay nasa parehong grupo ni Rin. Ang nangungunang 8 manlalangoy na may pinakamahusay na oras ay magiging kwalipikado para sa finals at makakakuha ng pwesto sa mga regional. Ang kanilang homeroom teacher ay nagsasabi sa koponan na lumangoy lamang tulad ng ginagawa nila sa pagsasanay, upang manatiling relax, at higit sa lahat, huwag sumuko. Ang bawat tao ay puspusan at determinadong manalo. Patuloy na hinahangaan ni Go ang 6-pack abs ng mga lalaking swimmers, na halatang humanga sa kanilang pangangatawan. Dumating din ang Seizuka Academy. Handa nang umalis si Haruka, at naghihintay na si Rin sa lagusan. Ganap na handa si Rin para sa laban na ito, anuman ang mangyari sa iba, ito ay isang personal na labanan sa pagitan nilang dalawa. Naghahanda na rin si Haruka. Ngayon ay oras na para sa kanilang karera.
Si Rin at Haruka ay humakbang sa posisyon, maghanda, at magsisimula ang karera. Parehong sumisid at agad na binigay ang lahat. Si Rin ay mas mabilis kaysa dati, siya ang nangunguna kay Haruka. Matagumpay na nakumpleto ni Rin ang pagliko. Si Haruka, na bahagyang nagulat, ay nagsimulang magtulak ng mas malakas para makahabol. Ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay sumigaw ng buong lakas para si Haruka ay magpatuloy. Ang mga resulta ay natapos si Rin sa unang lugar. Si Haruka ay natalo sa kanya. Natigilan ang buong team. Tuwang-tuwa si Rin, at muling pinagtibay niya ang kanyang tagumpay kay Haruka. Ipinahayag niya na mula ngayon, hindi na siya muling lumangoy kasama si Haruka, hindi na mauulit, bata. Saktong dumating si Coach Tsusabe. Kumbinsido siya na nakita niya ang kanilang homeroom teacher sa isang lugar noon. Ipinaalam sa kanya ng koponan na natapos na ni Haruka ang kanyang karera. Iniisip ng coach na baka maabutan pa nila ang finals, bagamat wala ng paraan para makipagkompetensya sa kanila ngayon. Sinabi ni Haruka na ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga sa kanya, ngunit sa loob, ang kanyang damdamin ay nasa kaguluhan. Samantala, patuloy pa rin si Rin sa kanyang tagumpay kamakailan. Kakagawa lang ni Miko Shiba ng bagong record, at naaalala ng iba na siya ang Student Council President ng Seizuka. Ngunit hindi pa bumabalik si Haruka. Iminumungkahi ni Ryugazaki na hanapin siya. Sumunod din sina Makoto at Nagisa. Gusto sana ni Go na makita si Rin at Haruka na lumangoy ng magkasama, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang may kakaiba. Tumakbo silang tatlo kay Rin at nagtanong kung nakita na niya si Haruka, ang tagal na, at hindi pa rin siya bumabalik. Ipinagpapalagay ni Rin na si Haruka ay nabigla sa pagkatalo. Ngunit sa pag-alala sa karaniwang ugali ni Haruka, wala siyang pakialam kung manalo o matalo pa rin. Napagtanto ni Makoto na si Rin ang dahilan, si Rin ang minsang nagturo kay Haruka ng ugali na iyon. Walang pakialam si Rin. Nanalo siya. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Ryugazaki na si Rin ay dating kasamahan din nila. Nagpasya si Makoto na hindi na nila kailangan pang hanapin si Haruka, dahil kung siya iyon, malamang ay ayaw niyang makipag-usap sa sino man sa ngayon. Malapit nang magsimula ang kanilang sariling mga kaganapan, kaya kailangan nilang tumuon sa kung ano ang maaari nilang gawin. Handa nang makipagkompetensya si Makoto. Gusto pa rin ni Nagisa na makita sila ni Haruka na lumangoy. Si Haruka, samantala, ay nagmumuni-muni sa nakaraan, nag-iisip kung hahayaan siyang manalo noon si Rin ay magiging ganito kabigat ang pakiramdam niya ngayon. May layunin si Rin, hindi na alam ni Haruka kung bakit siya lumalangoy. Hinanap siya ni Nagisa at kinaladkad, sinabing turn na ni Makoto. Ibinigay ni Makoto ang lahat, kasama ang mga tao na nagpapasaya sa kanya. Mahusay siyang gumanap at pumangalawa, ngunit hindi pa rin ito sapat para maging kwalipikado sa finals. Sunod naman ay si Nagisa. Magsisimula na ang karera. Pinag-isipan ni Rin ang mga sinabi ni Makoto. Sa kasamaang palad, nabigo rin si Nagisa na makapasok sa finals. Ngayon na ang huling hit, si Ryugazaki na. Siya ay sumisid sa tubig na may mahusay na anyo, ngunit ang kanyang goggles ay natanggal muli. Gayunpaman, ang lahat ay nagpapasaya sa kanya ng buong puso. Pinapanood ni Haruka ang lahat ng karera ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang unang araw ng paligsahan ay matatapos sa hapon. Hindi rin nakarating si Ryugazaki. Kinikilala ng kanilang guro na ibinigay ng buong pangkat ang lahat ng mayroon sila. Kahit natalo sila, masaya pa rin ang lahat na nakarating sila hanggang dito. Ipinaalala ni Go sa kanila na magpapatuloy ang kompetisyon bukas. Naalala ni Makoto na bukas ay kasama ang medley, individual, at relay na mga kaganapan. Humihingi ng paumanhin si Go sa pag-sign up sa kanila para sa medley at relay nang hindi sinasabi sa kanila. Ngunit kung manalo sila sa relay, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong makipagkompetensya sa mga rehiyon. Iminumungkahi ni Ryugazaki na subukan nila ito ang kanilang final shot. Kahit na hindi sila nag-practice, maaari rin nilang gawin ito. Nagmamadali ang grupo sa bahay ni Haruka para hanapin siya. Hinahanap nila ang bawat silid ngunit hindi nila siya makita. Kaya nagpasya silang hintayin siyang umuwi. Samantala, si Haruka ay lumalangoy mag-isa sa kanyang nakagawiang club, nawawala pa rin sa kanyang iniisip. Naghihintay ang team hanggang 9 PM, ngunit hindi pa rin bumabalik si Haruka. Sinubukan ni Nagisa na tawagan siya, ngunit syempre, hindi ito nasagot ni Haruka. Kaya sa huli, nag-iwan sila ng mensahe. Pagkatapos ng kaunting pabalik-balik, napagtanto nilang naiwan ang telepono ni Haruka sa bahay. Naisip ni Makoto na huli na, kaya iminungkahi niyang bumalik ang koponan at hayaan si Haruka na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, bumalik si Haruka sa bahay at nakitang bukas pa rin ang mga ilaw.
Nagpalipas ng gabi si Makoto at natutulog, hawak ang telepono ni Haruka sa kanyang kamay. Nakinig si Haruka sa mga mensahe mula sa koponan at pagkatapos ay ginising si Makoto, sa wakas ay tinanggap ang ideya ng paglangoy sa relay kasama ng lahat. Kinaumagahan, tuwang-tuwa ang buong pangkat nang marinig ang mabuting balita. Kahit na hindi sila magkasama sa pagsasanay, determinado silang ibigay ang lahat. Late dumating sina Nagisa at Ryugazaki, sinabing huminto sila sa paaralan upang magsanay ng kaunti bago dumating. Lalong nasasabik si Nagisa na tuluyang lumangoy kasama si Haruka. Nakarating kay Rin ang balita ng pagsali ni Haruka sa relay. Nagulat, agad na sumugod si Rin para manood, ito ang huling inaasahan niya. Pagkatapos ay nagsimula ang relay event. Naunang lumangoy si Makoto. Sa pagmamasid sa kanya, naramdaman ni Rin na parang ito lang noong unang panahon, ang paraan ng pag-indayog ni Makoto sa kanyang mga braso ay eksaktong pareho. Sumunod naman ay si Nagisa. Hindi pa rin makalimutan ni Rin ang kanyang kakaibang estilo ng breaststroke, na nakabuka ang mga braso sa harap. Pagkatapos ay si Ryugazaki na. Pinagmasdan ni Rin ang kanyang butterfly stroke at nakitang ito ay lubos na kakilakilabot. Hindi niya maintindihan kung paano lumalangoy ang isang ganoon kasama ang iba pa sa kanila. Napansin ni Haruka na nakatingin si Rin. Sa sandaling iyon, natanto niyang hindi niya kailangan ng mga sagot, kailangan lang niyang ibigay ang lahat ng mayroon siya at ipaglaban. Ang buong team ay umaasa kay Haruka. Lumangoy siya sa hindi kapani-paniwalang bilis, papalapit sa nangunguna. Malinaw na nakita ni Rin ang paraan ng paggalaw ni Haruka sa tubig. At salamat sa pagsisikap ng buong team, nagantihan silang apat, nauna si Haruka. Tuwang-tuwa ang lahat sa tagumpay. Pinanood ni Rin ang pagdiriwang, nakitang pamilyar ito. Katulad din noong nagdiwang sila ng magkasama noong nakaraan, pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang nasa spotlight. Natapos ang torneo, at pinuri ang koponan, kahit nakakabuo pa lang ng kanilang club. Bumalik sila sa paaralan na nakataas ang ulo. Paulit-ulit na iniisip ni Haruka ang panalong sandali na iyon, naramdaman ang matinding tibok ng kanyang puso. Idineklara ni Go ang susunod na layunin ng koponan, ang paparating na pambansang paligsahan. Napuno ng determinasyon ang lahat, kaya ipinagpatuloy ang pagsasanay. Inilatag ni Go ang mga plano sa pagpapahusay para sa bawat miyembro. Pagdating niya sa pool, katatapos lang lumangoy ni Haruka. Ipinagpalagay ni Go na itinutulak niya ng husto ang kanyang sarili, ngunit sa totoo lang, lumalangoy lang siya dahil hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Kailangan daw niyang tanungin ang tubig, kailangan niyang kausapin ito. Nagsimulang mag-warm up ang team para sa practice. Samantala, emosyonal si Rin. Hindi maintindihan ni Notori, bakit, kahit na matalo si Haruka, hindi ba masaya ang kanyang senpai. Ito rin ang araw ng pagdiriwang, at nagplano ang Seinzuka Academy na dumalo upang manalangin para sa swerte. Pumunta sina Makoto at Nagisa sa bahay ni Haruka para imbitahan siya. Naghihintay na ang lahat. Inaasahan nilang darating si Haruka at gumawa ng isang kahilingan sa harap ng mga kababayan. Pumayag si Haruka na pumunta. Pagdating nila, masigla at masaya ang pagdiriwang. May mga ton-toneladang food stall na naghahain ng masasarap na merienda. Una, nanood sila ng paligsahan sa panghuhuli ng pusit. Dumating si Go kasama ang kanyang kaibigan. Nagdebate ang team kung ano ang unang kakainin. Natapos na ng Seinzuka ang kanilang mga panalangin, kaya malaya na silang magsaya sa pagdiriwang. Nakita ni Ryugazaki si Rin na naglalakad kasama si Notori. Maaaring maging tense ang mga bagay-bagay. Mabilis nilang sinubukang tiyakin na hindi sila makikita ni Makoto at Haruka. Gumagawa sila ng mga nakakalokong stunts para magambala ang dalawa. Patuloy na sinenyasan ni Nagisa si Makoto. Maya-maya, naabutan ni Makoto. Alam ni Nagisa at Ryugazaki na kung magkita si Rin at Haruka, maaari itong maging magulo, kaya kailangan nilang paghiwalayin sila. Si Ryugazaki ay itinalaga sa buntot kay Rin, habang si Nagisa ay nililiman si Haruka. Ang dalawa ay bumuo ng stealth team. Dumating na ang pagkain. Gusto ni Haruka na kumuha ng inumin, ngunit mabilis na inalok ni Nagisa na gawin ito. Nagpumilit din si Makoto na pumunta, kaya napilitan si Haruka na manatili at manood ng pagkain. Nang maglaon, nalaman ni Makoto na nasa festival si Rin. Nakabuntot pa rin si Ryugazaki. Si Rin, nang mapansing may tao sa likuran niya, ay mabilis na nagsuot ng maskara upang itago ang kanyang mukha. Nakatanggap si Nagisa ng update. Nais ni Haruka na gamitin ang banyo, ngunit hinarang kaagad siya ni Nagisa. Itinuro siya ni Makoto sa ibang direksyon at sumama sa kanya. Samantala, naglaro si Haruka ng ball catching game kasama ang dalawang bata, na namangha sa kung gaano siya kagaling.
Ibinigay ni Haruka ang lahat ng kanyang bola sa mga bata. Natagpuan ni Rin ang kanyang sarili sa dati nilang elementarya. Tumingala siya sa puno at inalala ang nakaraan, lalo na ang kanilang relay na magkasama. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan, alam niyang hindi na siya bahagi nito. Nag-alab ang galit, at muli siyang tumakbo. Sa wakas ay napagtanto ni Haruka kung ano ang itinatago ni Nagisa at sinabi sa kanya na tawagan si Ryugazaki pabalik. Tumakbo si Nagisa para kunin siya. Umakyat sina Haruka at Makoto sa mas mataas na lugar at tahimik na pinanood ang pagdiriwang, na nagbabahagi ng sandali ng pagmumuni-muni. Dinala ni Makoto ang paksa ng relay. Kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya na umaasang makakatulong ito sa lahat, napagtanto niya ang isang bagay, ang paglangoy kasama ang lahat ay tunay na nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Haruka na hindi pa rin siya nakahanap ng dahilan para lumangoy. Lagi niyang iniisip na ang pagpaparamdam lang ng tubig ay sapat na. Ngunit nang matalo siya kay Rin, nagdilim ang lahat. Ngayong hindi na niya kayang lumangoy kasama si Rin, gusto niyang isuko ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos makita ang buong koponan na lumalangoy, natanto niya na palagi siyang nagsusumikap kasama ang mga taong ito. Parang pinupuno ng katawan niya ang isang bakanteng espasyo. Nang gusto ng lahat na lumangoy sa relay, alam niyang tiyak na gagawin niya ito. Sa sandaling iyon, naalala niya kung ano ang pakiramdam ng lumangoy kasama nila, ang pakiramdam ng lahat ng naghihintay sa finish line. Ang pakiramdam na iyon ay nagpasaya sa kanya ng hindi kapani-paniwala. Si Nagisa at Ryugazaki ay nakikinig sa buong oras. Muli itong kinumpirma ni Haruka, talagang gusto niyang lumangoy kasama sila. Pagkatapos nito, nagpunta ang grupo sa pag-scoop ng goldfish para manalo ng regalo para kay Makoto. Samantala, bumalik si Rin, may gusto siyang pag-usapan sa kanyang team captain. Kinabukasan, nagdala si Go ng pasabog na balita, opisyal na nagpasya ang aking kapatid na lumangoy sa relay sa paligsahan sa rehiyon. Sinimulan ni Coach Sasabe ang pagsasanay sa buong team. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa kanilang mahinang anyo. Siya ay opisyal na bumalik bilang kanilang coach, at sa ngayon, medyo bigo sa koponan. Sa kalaunan, tinanggap niya na kailangan niya ng ibang diskarte, kaya nag-set up siya ng mga Full HD camera sa buong pool para tulungan ang team na suriin at itama ang kanilang anyo mula sa maraming anggulo. Si Haruka ang unang nagpakita. Pinagmasdan ni Ryugazaki ang kanyang anyo, perpekto ito. Ngunit hindi ito ang parehong stroke na gusto niya noon. Dati, mas maganda ang hitsura nito. Nagulat si Coach Sasabe na ang locker room ay katulad pa rin noong araw. Nakasulat pa rin sa locker ang kanyang lumang mensahe. Ang koponan ay masaya sa teknikal na pag-unlad na kanilang ginagawa, salamat sa kanyang pagtuturo, ngunit sinabi niya sa kanila na ipilit pa. Gayunpaman, hindi maganda ang mood ni Ryugazaki. Nang hapong iyon, habang pauwi sila, hindi maintindihan ni Ryugazaki kung bakit nagpasya ang kapatid ni Go na lumangoy muli sa relay. Nag-aalala siyang baka matalo si Haruka kay Rin sa pangalawang pagkakataon. Dahil ang kanilang layunin ay dalhin ang swim club ng Iwatobi sa pambansang paligsahan, talagang mahalaga ang laban na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging bumabalik kay Rin ang lahat. Pumunta ang team sa bahay ni Coach Sasabe. Itinuring niya ang mga ito sa mainit na kaldero, ngunit ang lahat ay mukhang kahabag-habag, tag-araw naman noon. Iginiit ni Sasabe na ito ay perpektong pagkain para sa mga atleta, mataas sa protina at mineral. Pakiramdam nila ay napipilitin silang kainin ito, ngunit matapos itong matikman, lahat sila ay umamin na ito ay talagang masarap. Si Coach Sasabe pala ay dating miyembro din ng Iwatobi Swim Club. Sinabi ni Nagisa na dapat siya ang naging coach nila sa simula. Ipinaliwanag ni Sasabe na masyado siyang abala sa kanyang trabaho sa paghahatid ng pizza noon. Nang subukan niyang maghain ng pagkain kay Nagisa, nadulas ito at nahulog muli sa kaldero. Isang stock ng mga kalapit na magazine ang natumba sa proseso. Ayaw ni Coach Sasabe na itapon ang mga lumang bagay. Biglang nahulog ang ilang napakasingaw na larawan, lahat sila ay mga kaakit-akit na kuhal ng swimsuit. At syempre, mabilis na tumaas ang mga bagay. Sa gulat ng lahat, ang modelo sa mga larawan ay walang iba kundi ang kanilang homeroom teacher. Awkwardly niyang sinubukang ibahin agad ang usapan. Hindi makapaniwala si Sasabe. Ang kanyang trabaho na kinasasangkutan ng mga swimsuit ay bilang isang modelo ng larawan. Hindi nakakagulat na parang pamilyar siya. Inamin niya na sobrang fan niya. Inilabas ni Go ang isang lumang album ng Iwatobi Swim Club upang ipakita sa lahat. Pinagmasdan nila ito, kahit noong sila ay nasa elementarya. Nakita ni Go ang kanyang kapatid sa mga larawan, sa oras na iyon, wala pa sa kanila ang nakakakilala kay Rin. Naging team lang sila pagkatapos lumipat si Rin sa school nila.
Ganon pa man, mukhang hindi pa rin masaya si Ryugazaki. Maya-maya, natapos ang dinner party at umuwi na ang lahat. Hindi alam ni Ryugazaki kung ano ang nangyari sa pagitan ng apat na nakatatanda. Dati silang naging sobrang close, sobrang saya. Nag-alinlangan si Haruka, hindi siya sigurado kung okay lang na sabihin ang kwento, ngunit kung talagang gustong malaman ni Ryugazaki, gagawin niya. Gustong malaman ni Ryugazaki ang lahat, dahil ngayon, kasamahan niya silang lahat. Nagsimulang magkwento si Haruka. Mula nang sumali si Rin ang pinaka-gustong lumangoy sa relay. Sa huling laban, inihayag ni Rin ang kanyang dahilan, pinag-usapan niya ang nakaraan ng kanyang ama. Bago mag-aral sa Australia, gusto ni Rin na sumali sa parehong club na mayroon ang kanyang ama. Nanalo sila sa medley relay. Noon pa man ay gusto ni Rin na sila ang maging pinakamalakas na koponan. Inamin niya na ito ay makasarili, ngunit ito ay isang bagay na lubos niyang naisin. At tulad ng inaasahan ni Rin, nagkatotoo ang lahat. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Ryugazaki, kung ganoon nga ang kaso, bakit nasira ang kanilang relasyon. Sa kanilang unang winter break sa high school, nakita muli ni Haruka si Rin pagkatapos niyang bumalik. Sa sandaling magkita sila, gusto ni Rin na lumangoy laban sa kanya. Nagpaligsahan ang dalawa. Pagkatapos matalo, may napansin si Haruka na kakaiba, parang ibang-iba si Rin. Sinabi ni Rin na titigil na siya sa paglangoy at umalis. Iyon ang dahilan kung bakit umalis si Haruka sa swimming club noong high school, na konsensya siya kay Rin. Naisip ni Ryugazaki na nalutas na ang lahat noong nakaraang pagkakataon, kaya bakit nalulungkot pa rin sa pagkawala. Hindi niya ito lubos na naintindihan, ngunit inaabangan pa rin ni Haruka ang laban nila ni Rin. Samantala, hindi pa rin nasisiyahan si Rin sa kasalukuyang pagsasanay sa relay. Sa kabilang banda, si Ryugazaki ay tumigil sa pagpunta sa pagsasanay. Walang nakakaalam kung bakit siya huminto. Hinanap ni Ryugazaki si Rin. Magkaharap silang dalawa, may sasabihin si Ryugazaki. Ang una niyang tanong, bakit biglang nagdesisyon si Rin na lumangoy sa relay? Ang sabi ni Rin ay dahil nagbago ang isip niya. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Ryugazaki, malinaw na tungkol ito sa paghamon kay Haruka. Kung hindi matalo ni Rin si Haruka, hindi siya makakamove forward. Ang panalo noon ay hindi sapat. Sumagot si Rin na ang kanyang layunin ay hindi lamang iyon, ito ay ang mundo. Pagkatapos ay nagtanong si Ryugazaki ng pangalawang tanong, ano ba talaga ang tingin mo kay Haruka? Magkalaban sila noong elementarya. Sinabi rin ni Ryugazaki na tumingin siya sa mga lumang larawan, nakangiti silang apat noon. Hindi niya alam kung ano ang nagbago kay Rin pagkatapos niyang mag-aral sa ibang bansa. Pagbalik niya, hindi man lang siya nakipag-ugnayan kahit kanino. Ngunit alam nilang lahat na si Rin ang pinaka-excited pagdating sa paglangoy ng relay ng magkasama. Matapos marinig ito, nagalit si Rin. Sinabi niya na wala siyang dahilan upang sagutin ang alinman sa mga tanong na ito. Itinuring ni Ryugazaki ang kanyang sarili na biktima sa lahat ng ito. Ibinahagi niya na nang sumali siya sa swimming club, ang paglangoy kasama ang koponan ay nagdulot sa kanya ng napakalaking kagalakan. Ang pakikipagkumpetensya sa relay ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang isang bagay na hindi niya nagawa noon, ang tunay na saya sa paglangoy. Kahit na sila ay isang koponan ngayon, ang lahat ay palaging nag-alala kay Rin, at ito ay talagang nakakaabala sa kanya. Nabanggit din niya na huminto si Haruka sa paglangoy dahil nanalo siya laban kay Rin noong high school. Hindi ito maintindihan ni Ryugazaki, natalo mo na siya minsan, bakit hindi pa sapat iyon? At ngayon gusto mong lumangoy muli ng relay. Ano ang kailangan para masiyahan ka? Sinabi ni Rin na wala itong kinalaman kay Ryugazaki, kaya hindi niya kailangang pumunta dito at maglambing. Ano pa ang gusto mo? Sinabi ni Ryugazaki na gusto niyang silang apat ay maging pinakamalakas na koponan, at kilalanin bilang isang ganap na miyembro. Kaya't kung sakaling humarang muli si Rin sa kanila, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay katatapos lamang ng pagsasanay at nag-aalala tungkol kay Ryugazaki. Binigyan sila ni Coach Sasabe ng pera para puntahan nila siya. Bumili sila ng mga regalo, ngunit hindi sigurado kung may sakit si Ryugazaki o naabala lang sa mga kaganapan kahapon. Maya-maya, nakarating na silang tatlo sa bahay niya. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang okay na siya. Sinabi nila sa kanya na nag-aalala si Coach Sasabe, sa pag-aakalang hindi inaalagaan ni Ryugazaki ang kanyang kalusugan bago ang paligsahan. Nagulat si Ryugazaki na sobrang nagmamalasakit sila. Nag-alala sila dahil ito ang unang beses na hindi siya nag-practice. Sa loob ng kanyang silid, maraming championship trophies at medalya, pero para sa kanya, relax lang iyon ng nakaraan.
Ngayon ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga teoretikal na libro sa paglangoy. Tinanong ni Haruka kung pinuntahan niya si Rin. Humingi ng tawad si Nagisa sa pagsasabi sa lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ni Ryugazaki na pinuntahan niya si Rin para sa sarili niyang dahilan, ngunit maayos na ang lahat ngayon, at wala na siyang pakialam dito. Muling pinatunayan ni Haruka na silang apat ay isang koponan, at sa ngayon, walang sino man ang maaaring pumalit sa iba. Oras na ng snack break. Dahil wala silang gaanong pera, bumili sila ng mga pakwan. Si Haruka ang unang sumubok ng isa, at halos mabulunan. Nagdala si Ryugazaki ng barley tea, na sinasabi na ang kanyang pamilya ay palaging ipinaris ito sa mga pakwan sa mga henerasyon. Naligtas si Haruka. Si Rin, habang nagsasanay, ay naalala ang mga salita ni Ryugazaki. Minsan na niyang sinabi ang isang bagay na katulad ng kanyang sarili sa nakaraan. Nag-aalala rin ang team kay Rin, hindi siya umimik. Patuloy silang itinulak ni Coach Tsusabe sa pagsasanay. At pagkatapos ng naramdamang tulad ng 82 habang buhay ng kahirapan, ang Tangmonk at ang kanyang mga alagad, ay sa wakas ay handa ng tumama. Nag-message si Go sa kanyang kapatid, umaasang magkakaroon ng pagkakataon ang magkabilang koponan na magkita muli. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakbay, dumating ang team sa hotel para magpahinga. Pagkatapos ay lumabas sila para sa isang gabing pagkain, at kumain hanggang sa sila ay mabusog. Iminungkahi ni Makoto na tingnan nila ang pool para sa kaganapan bukas. Ngunit nang dumating sila, ito ay pinaghigpitan, walang hindi autorisadong pag-access. Gayunpaman, nakahanap sila ng daan sa loob at umakyat sa mas mataas na lugar. Pagtingin nila sa ibaba, nakita nila ang isang napakalaking pool. Excited ang lahat na lumangoy doon kinabukasan. Biglang nag-message si Rin sa kapatid niya. Pagbalik sa hotel, hindi makatulog sina Makoto at Haruka. Sinabi ni Haruka na talagang masaya siya na nasa tabi niya si Makoto, at pinasalamatan siya para doon. Pagkatapos, nagpasya silang tumakbo. Ganoon din ang ginagawa ni Nagisa at Ryugazaki, ngunit nagsasalita si Nagisa sa kanyang pagtulog. Si Haruka, habang tumatakbo, ay nakasalubong niya si Nagisa. Hindi pa niya nahahanap si Ryugazaki, kaya lumabas siya para hanapin siya. Nahulaan ni Nagisa na si Haruka ay na-stress at hindi makatulog. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman niya, nag-aalala na ang kanyang kabiguan ay makakaapekto sa lahat. Ngunit nang lumalangoy sa relay kasama ang koponan, naramdaman niyang wala siyang dapat ipag-alala. Akala niya ay stressed si Haruka dahil sa laban nila ni Rin. Naaninag ni Haruka na lahat ito ay salamat kay Nagisa sa pagmumungkahi na bumuo ng swimming club. Hindi na niya akalain na maglalangoy pa siya, kaya nagpasalamat siya ng husto kay Nagisa. Hinanap ni Ryugazaki si Rin. Hinahanap ni Rin si Ryugazaki dahil gusto niya itong bigyan ng sagot. Kung hindi niya ginawa iyon, hindi ito maaaring matapos. Sa totoo lang, gusto talaga ni Rin na makipagkompetensya kay Haruka, ngunit ang dahilan kung bakit siya huminto sa paglangoy ay hindi kasalanan ni Haruka. Bagamat nabigla siya sa pagkatalo kay Haruka, pagkatapos lumipat sa Australia, nagpatuloy si Rin sa pagsasanay at lumahok pa sa mga kompetisyon, ngunit hindi ito natuloy ayon sa gusto niya. Ang Olympics ay tila isang malayong panaginip. Laging tinatanong ni Rin ang kanyang sarili kung bakit siya nagsisikap. Napagtanto niya na dahil gusto niyang lumangoy sa relay. Pakiramdam niya ay sinira niya ang kanyang sarili. Pagbalik niya sa Japan, pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa lahat. Ngunit pagkatapos lumangoy noong gabing iyon, pakiramdam niya ay kaya niyang pumailang lang. Gusto niya talagang magpatuloy sa paglangoy. Ang panonood ng relay competition ng Iwatobi ay nagpaalala sa kanya kung bakit mahilig siyang lumangoy. Sinabi niya kay Ryugazaki na ipapakita niya sa kanya ang kanyang potensyal, kaya dapat ibigay ni Ryugazaki ang lahat. Para naman kay Rin, binalaan niya ito na huwag maging hadlang sa team. Tinitigan ni Haruka ang puno, inaalala ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Ngayon lang ito naalala ni Makoto at Nagisa. Sumulat si Haruka ng isang tala. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa pool para sa kompetisyon. Ito ay hindi kapani-pani walang maluwang sa loob. Tinanong ni Go kung ano ang sinabi ni Ryugazaki sa kanyang kapatid kahapon. Sinabi lang ni Ryugazaki na pareho silang nangako na ibibigay ang lahat. Kung ang koponan ay nanalo ngayon, sila ay kwalipikado para sa pambansang kompetisyon. Ayaw ni Coach Tsusabe na ma-misunderstood ang team, kaya kung ano man ang resulta, ayos lang basta lumangoy sila gamit ang puso. Sinubukan ni Notori na hikayatin si Rin, ngunit hindi talaga pinapansin ni Rin ang mga salita ng kanyang junior. Nagsimula na ang opening ceremony ng kompetisyon. Sa locker ni Rin, itinatago pa rin niya ang larawan nilang apat mula pagkabata. Susunod, si Rin naman ang lumangoy ng 100 metro.
Umaasa si Go na gagawin ng kanyang kapatid ang kanyang makakaya. Pagkatapos, opisyal na nagsimula ang pangunahing kompetisyon. Napansin ng lahat na mabagal ang pagsisimula ni Rin. Ang mga taga-suporta ng Samezoka Academy ay nagsaya para kay Rin, ngunit si Rin ay naiwan. Maya-maya pa ay nagawa na niyang tapusin ngunit nataranta ang lahat sa nangyari sa kanya. Ni hindi makaipon ng lakas si Rin para makaalis sa pool. Pagkatapos ay umalis si Haruka, at sinundan siya ng team. Patuloy na sinisikap ni Notori na hikayatin si Rin, ngunit labis na nagalit si Rin. Narinig na ng pangkat ni Haruka ang lahat, ngunit wala nang pakialam si Rin sa mga salita ni Notori. Naisip niya na iyon ang dahilan kung bakit siya na-kick out sa relay team. Kumukulo ang kanyang dugo, at nanumpa siya na hindi na siya muling maglalangoy. Nasaksihan ng team ni Haruka ang lahat. Hindi nila alam kung bakit na-disqualify si Rin. Akala nila ay haharapin nila si Rin, ngunit ngayon, nabigla si Haruka sa mga salita ni Rin na, hindi na muling lumangoy, at nakaramdam ng lubos na pagkabigo. Akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong lumangoy kasama si Rin. Magsisimula na ang relay competition. May sasabihin si Ryugazaki. Ibinahagi niya na nang makausap niya si Rin kahapon, ang desisyon ni Rin na huminto sa paglangoy ay hindi dahil kay Haruka. Ang tunay na dahilan ay nakatagpo siya ng mga kabiguan sa ibang bansa, na naging dahilan upang mawalan siya ng kumpiyansa. Iyon ang totoong dahilan. Matapos bumalik sa Japan at harapin si Haruka sa isang kompetisyon, natanto niya na gusto niyang magpatuloy sa paglangoy. Ang panonood ng relay event ay nagparamdam sa kanya na parang bumabalik ang mga lumang araw, at gusto niyang ipakita sa team kung ano ang ibig sabihin ng swimming ng relay sa Samezoka Academy. Ang totoo, mas inaalagaan ni Rin ang paglangoy muli ng relay kasama ang koponan, tulad ng dati. Tinanong ni Haruka kung paano ito nalaman ni Ryugazaki. Sinabi ni Ryugazaki na ito ay dahil ang kanyang sariling mga damdamin ay katulad ng kay Rin, siya ay lumalangoy kasama ang mga kamanghamanghang mga kasamahan sa koponan. Nahulaan niya na ganoon din ang nararamdaman ni Haruka, at tama siya. Gusto talaga ni Haruka na lumangoy ulit kasama si Rin. Sa puntong ito, si Haruka lang ang makakatulong kay Rin, kung hindi, tiyak na titigil si Rin sa paglangoy. Nag-alala ang team dahil magsisimula na ang susunod na kompetisyon. Kung wala ang buong team, kakanselahin ang kanilang event. Ang koponan ay naghiwalay upang hanapin si Rin, ngunit ang oras ay tumatakbo. Nakaisip si Haruka ng isang lugar at natagpuan nga niya si Rin sa tabi ng puno. Hindi maintindihan ni Rin kung bakit naroon si Haruka. Nandito ba siya para kutsain siya? Bueno, nabigo ako sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling pagtawanan ako. Hindi ko kailangan ng awa ng sinuman, sabi ni Rin, malinaw na nawawalan ng katinoan. Tumugon si Haruka, ipinaalala sa kanya na ang saya sa paglangoy sa relay ay isang bagay na itinuro sa kanya ni Rin. Lalong nagalit si Rin at ayaw makinig. Giit ni Haruka, naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Ayaw marinig ni Rin at ginamit niya ang kanyang kamao para hampasin. Sabay na nagpumiglas ang dalawa sa lupa. Biglang napansin ni Rin ang mga salitang, para sa koponan, na nakasulat sa ilalim ng puno. Ito ay isang bagay na sinulat ni Haruka kanina. Sinabi ni Haruka na ipinaalala sa kanya ng puno ang cherry blossom tree mula sa kanilang pagkabata. Napunta rito si Rin dahil dito, hindi ba? Umiiyak si Rin, hindi maintindihan kung bakit hindi siya malaya. Talagang gusto niyang lumangoy kasama ang kanyang mga kaibigan, upang lumangoy muli sa relay. Ngunit sa sandaling iyon, huli na ang pakiramdam. Iginiit ni Haruka na hindi pa huli ang lahat, na gusto niyang sumama sa kanila si Rin. Kararating lang ng grupo ni Makoto. Gusto ni Haruka sa pagkakataong ito na ipakita kay Rin ang isang tanawin na hindi pa niya nakita. Hindi nagtagal, ang buong team ay dumating sa pool, sa tamang oras. Si Makoto ang unang lumangoy. Opisyal na nagsimula ang relay competition, at lahat ay naghiyawan. Nakaramdam ng kalayaan si Makoto at binigay niya ang lahat, tinatamasa ang bawat sandali. Nang turn na ni Nagisa, naramdaman din niya ang kalayaang iyon, na parang masayang lumalangoy kasama ang mga nilalang ng karagatan. Ang iba ay nagulat nang makita ang mga tingin ni Rin na nakatutok ng husto sa karera. Hindi nila maintindihan kung bakit siya naroon, ngunit nang si Rin na ang lumangoy, sa halip na si Ryugazaki, ang lahat ay mas nabigla. Ibinigay ni Rin ang lahat, ganap na nararamdaman ang kalayaan ng tubig. Isang maliwanag na kalangitan ang tila bumukas sa kanyang harapan. Sa wakas, turn na ni Haruka na tapusin ang karera. Kasama ang textbook perfect water jump, sumabay siya sa agos ng tubig. Buong lakas na sinisigaw ng buong team ang kanyang pangalan. Sa bilis na 120 km/h, naunang natapos si Haruka, na nasecure ang nangungunang pwesto sa leaderboard.
Labis na naantig ang buong team. Niyakap ni rin si Haruka, at hindi nagtagal ay sumama sina Makoto at Nagisa. Inamin ni rin na ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Masaya silang apat gaya noong bata pa sila. Tumingin si Ryugazaki at sumang-ayon na ang lahat ay tunay na maganda. Ngunit ang buhay ay hindi palaging perpekto gaya ng tila. Pagkatapos ng gayong emosyonal na pagganap, ang koponan ay nadiskwalipika para sa paglabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagpayag kay Rin na lumangoy bilang kapalit ni Ryugazaki. Kinailangan nilang apat na humingi ng tawad at tanggapin ang kahihinatnan. Ang homeroom teacher ay nakiramay sa kanila, na nauunawaan na ang mga kabataan ay dapat na gawin ang gusto nila. Tinanong ni Coach Tsusabe ang dahilan. Sabay-sabay na sagot ng buong team, dahil magka-team kami. Humingi rin ng paumanhin si Rin sa kanyang koponan, kinuha ang buong responsibilidad at humiling na mapatalsik. Humingi siya ng tawad kay Natori dahil sa pagtaas ng boses niya. Hindi iyon papayagan ni Miko Shiba at nagmungkahi ng paraan para makabawi, lumangoy tulad ng ginawa mo kanina, kasama ang ating koponan. Pagkatapos, ang koponan ay naghiwalay at umuwi. Hiniling din ni Rin kay Natori na mag-practice kasama niya simula bukas. Determinado ang koponan ni Haruka na subukang muli sa susunod na taon, at tiwala silang makakabalik sila. At kaya, dito nagtatapos ang video ngayong araw. Sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.